sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga bagay sa ating buhay na minsan ay hindi natin maipaliwanag. Ang minsan ay inaakala nating simpleng bakasyon lamang ay maaari din palang magdala sa atin sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Tristan, hindi ko tunay na pangalan. 25 years old at isang certified traveler. Tubong Manila ako at kasalukuyang nagwo-work as a BPO agent. Sabi nila ay medyo kalug daw ako and very approachable na tao. Pero sabi lang naman po nila yon. Ang tingin ko kasi sa sarili ko is medyo awkward and shy type na nilalang. Siguro yung marunong lamang talaga akong makisama. Kaya naman feeling ng iba ay madali akong makasundo. Sa totoo lang po kasi I prefer to be alone. Introvert kasi ako by nature. Pero dahil nga sa aking trabaho ay medyo kailangan kong makihalubilo in order for me to grow. Kapag medyo stress na and need ng makahinga ay nagtatravel ako para naman ma-relax ang aking sarili. Although introvert ako ay medyo adventurous naman ako when it comes to traveling. Gusto ko dun sa mga lugar na kakaiba at masusubukan ang lakas ng aking katawan. Kaya naman kadalasan ay mas pinipili ko yung mga aktibidades na may kasamang hiking bukod pa sa sightseeing. Kumbagay nature tripping ang gustong gusto ko sa tuwing gumagala ako. Alam naman siguro nating lahat kung gaano ka-stressful ang mundo ng BPO minsan. Kaya need din talagang makasagap ng sariwang hangin at mag-unwind para maiwasan ang burnout. Madalas sa mga lakad ko ay mag-isa lang talaga ako. Since medyo introvert nga ako, mas nai-enjoy ko ang mga lakad ko ng mag-isa. Feeling ko kasi, mas nare-relax ako dahil solo ko ang oras ko at wala akong iisipin na sino mang kasama. Sa ganitong paraan ko binubuhos ang mga free time ko. Like day off, or leave kung papayagan ni TL. Hindi naman ganong kahigpit ang company na pinagtatrabahuhan ko. Kaya kahit papaano ay napapayagan ako. Saka ginagamit ko lamang talaga ang mga leave ko kapag need ko nang mag-travel. Bakit ko nga ba ito ino-open up sa inyo? May kinalaman kasi sa isa sa mga travel ko ang aking kwento na nais kong ibahagi sa inyo. Masasabi ko na katulad ako ng ibang tagapakinig at letter sender ninyo na parang hindi naman naniniwala sa mga kwentong nakakatakot. For me kasi hindi naman totoo ang mga aswang, mangkukulam o any bad spirits. Pero sa naging karanasan ko noon, doon ko napatunayan na mali pala ang akala ko. May mga pagkakataon talaga na ikaw ang mapipili ng tadhana na mapaglaruan at maturuan ng leksyon para mabuksan ang inyong mga mata
sa mga bagay na akala mo ay imposible. Nangyari ang kakaibang experience ko nang maisipan ko mag-travel papunta ng Thailand. Ang dami ko kasing nakikita sa social media ng friend of friends ko na pumupunta doon at kita ko talagang enjoyment sa kanilang mga mukha. So naisip ko na why not dito naman ako mag-explore, hindi ba? Agad akong nagpabook ng aking flight pero syempre paalam muna sa TL ng exact dates. Naaalis ako para naman bago magpabook sure na sure ang lakad ko. Pinayagan naman niya ako, may pag-good luck pa nga. And pabiro pang nagsabi na bilhan ko daw siya ng pasalubong. Ako naman ay tawa ng tawa pero matik naman yon na may mga pasalubong yung mga medyo nakakausap ko sa aking company. Medyo nakakaramdam na nga ako ng pagka-excite para sa panibagong memories na magagawa ko. Isa din kasi talaga yon sa mga pangarap kong puntahan. Kung todo bilin pa sa akin ang mga kasamahan ko sa work kasi baka daw mabiktima ako ng mga napapanood nilang mga nakakatakot na mga nagpapakita doon. Ako naman ay si tawa lang. Sa isip ko ay hindi naman totoo ang mga yon at mga kathang isip lamang ng mga taong malilikot ang utak. Kaya naman wala akong dapat na ikabahala. Same as usual ng mga ginagawa ko. Bago dumating ang araw ng pagbabiyahe ay nabili na ako ng mga kailangan ko. Simpleng mga gagamitin ko lang like travel kits. Nang may handa ko na ang mga yon ay nag-impake na rin agad ako. Para naman wala na akong iisipin bago umalis. Ayoko kasi yung feeling na gahol sa oras. Kaya maaga pa lamang talaga ay naghahanda na ako. Kaya naman nang dumating ang araw na aalis na at is na ako hanggang sa makabiyahe. Inabot din ata ng kulang-kulang 4 na oras ang biyahe ko. Since nakapag-research na rin naman ako ng mga destination ko, ay nakaset na rin ng mga gagawin ko sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay nagpahinga na muna ako sa hotel na aking tutuluyan para naman mabawi ko ang pagod sa biyahe. Nang magising naman ako ng bandang hapon ay inayos ko muna pansamantala ang aking mga gamit. Ayoko kasi na magulo ang mga ito, lalo na kung wala naman ako sa aking apartment na tinutuluyan. Matapos kong ayusin ang mga bagay-bagay na yon, ay nag-explore naman ako sa kalsada ng aking pinuntahang lugar upang tignan ang mga sikat nilang mga street foods. Alam kong medyo exotic talaga sila pero na-shock pa din ako sa mga kakaibang putahe nila dito. Kahit sinasabi ng iba na dapat daw ay itry mo yung mga hindi mo pa nasusubukan ng mga pagkain. Parang ayoko pa din subukan ng mga ito. Mahirap na at baka kung ano pa ang mangyari sa aking tiyan at hindi ko pa magawa ang mga dapat kong gawin kinabukasan. Nang makakain na ako ay nagpahinga na rin ako ng maaga para naman may lakas ako sa gagawin kong pag-akyat kinabukasan sa bundok. Magkikita kami ng local guide ko sa pag-akyat ng umagang-umaga. Kaya naman kailangan kong makapagpahinga. Medyo mataas din kasi ang aakyatin kong bundok at posible pa na mag-overnight kami doon. Kinabukasan ay inagahan ko na ang pag-aayos at pagpunta sa meet-up place namin. Nakakahiya naman kasi na malate ako. Maabala ko pa ang oras ng guide na nakuha ko. Pagkarating ko doon ay naupo na muna ako saglit habang hinihintay ang siyang magsisilbing gabay ko sa bundok na yon. Hindi pa naman kasi ako pamilyar sa lugar at baka maligaw ako. Sabi ng mga kakilala ko ay mas mapapabilis daw ang pag-explore ko kapag may kasama akong sanay na sa lugar na yon. Kumbaga ay siya ang magsisilbing coordinator ko para sa lakad na yon. May mga ilan na din na naroon na kasama din sa pag-akyat. Nang dumating siya ay inorient niya lamang kami sa mga bawal at pwedeng gawin.
Maaari naman daw kumuha ng litrato ngunit iwasan ko lang daw ang pag-iingay. Lalo na kung nasa parte kami ng lugar kung saan ay may mga ribulto na makikita. Pinapaniwalaan kasi nila ng mga estatwa na naroon ay pinamahayanan ng mga espiritu na siyang protektor nila sa lugar na yon. Kaya naman baka magambala sila kapag maingay ang lugar. Bukod sa akin ay iba pang turista na aakyat din sa bundok na yon. Lahat naman ng guide na naroon ay marunong magsalita ng Ingles. Kaya madali lang para sa amin na intindihin sila at makausap kung may mga concern kami. Isa pa sa mga sinasabi nilang dapat naming ingatan ay ang mabasag o ma-offend ang mga estatwa na naroroon. Maaari daw kasing magdulot ng hindi magandang pangyayari kung sakali mang makagawa kami ng mga kinakaayawan ng mga espiritu doon. Since hindi naman ako naniniwala sa ganon, ay hindi ko naman ito masyadong iniintindi at mas nag-focus na lamang sa aking gagawing pag-akyat. Maganda ang view ng lugar na yon, papadudot, kumpara sa ibang mga bundok na napuntahan ko. Mas nare-relax ako dito dahil bukod sa napapaligiran ng mga nagtataasang puno ay may mga halaman din dito na unang beses ko lamang nakita. May mga kasama ako sa tour na yon na minsan ay nakikipag-usap sa akin. Sinasagot ko naman sila pero minimal lang dahil hindi ko pa naman sila gaanong kakilala. Matapos naming gawin ang dapat naming mga gawin, na paghahanda ay nagsimula na naming baybayin ang bundok. Sobrang amazed na amazed talaga ako sa aking mga nakita. Halatang protektado ang kagubatan sa kanila dahil kita mo ang mga nagagandahang mga puno at halaman dito. Nung una ay maayos at natutuwa pa ako sa aking mga nakikita. Pero habang pataas ng pataas ang aming inaakyat, ay tila bumibigat ang aking pakiramdam sa lugar. Don't get me wrong. Alam ko na natural na medyo bumigat ang pakiramdam kapag nasa mataas na bahagi ng bundok. Pero iba ang feeling ko ng mga oras na yon. Para bang may bumubulong sa akin na wag na akong tumuloy. Nang tignan ko naman ang ibang kasamahan ko sa tour ay ayos lang naman sila. Masaya pa nga silang nagkwekwentuhan dahil na nga rin ayokong maging KJ at talaga namang eto ang pangarap kong gawin noon pa man. Ay binaliwala ko ang tila bulong at babala na yon ng aking isipan. Hindi ko naman alam na ang pagbabaliwala ko pa lang yon ang siyang magiging dahilan upang maranasan ko ang isang bagay na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Kasalukuyan muna kaming nagpapahinga dahil medyo pagod na rin naman kami sa pag-akyat. Medyo maaga pa rin naman kaya naman nagpasya kami na mag-snack muna. Nakaramdam ako ng mga oras na yon ng tawag ng kalikasan. Kaya naman nagtanong ako sa aming guide kung saan ako maaaring maghanap ng palikuran. Sinabi nitong may malapit naman na maaaring maggamit doon. Pero mag-ingat lang daw ako dahil may mga ribulto sa lugar na yon. Dahil nga kailangan ko na talagang gumamit ay hindi ko na masyadong inintindi ang iba pa nitong mga sinasabi. Agad ako nagpunta doon para gawin ang business ko. Medyo awkward pa nga kasi parang may mga matang nakatitig sa akin sa ginagawa ko. Kaya tuloy ay parang gusto kong tapusin agad ang seremonyas ko. Nang matapos na nga ako ay nagmamadaling akong lumabas dito. Medyo binilisan ko na rin ang aking lakad at nakayuko lang. Dahil medyo gumagana na ang pagiging malikot ng utak ko. At naalala ko ang mga napapanood kong horror movies tungkol sa ganong mga lugar. Alam niyo yung mga may bigla na lamang lalabas na kung ano sa gubat? Natatawa pa nga ako sa aking sarili ng oras na yon dahil hindi naman ako naniniwala sa mga kakaibang nilalang pero natatakot ako sa simpleng pag-ugoy ng mga puno sa bundok na yon. Malapit na sana ako sa aming rest stop
nang hindi sinasadyang mapatid ako sa nakausling ugat ng isa sa mga puno doon. Upang hindi ma-out of balance ay napakapit ako sa tila bato na nakatayo sa lugar. Hindi man ako natumba ng tuluyan ay nabasag naman ang batong nakapitan ko. Nang tingnan ko ito ay doon ko napagtanto na ito pala ay isa sa mga rebulto na makikita sa bundok na aming kinakalagyan. Kinabahan agad ako. Kasi ang alam ko ay posibleng makasuhan kapag nakakabasag ng ganito mga rebulto. Tumingin naman agad ako sa paligid kung may nakakita ba sa akin. Mabuti na lamang at walang sino man ang naroroon kaya naman safe ako. Napagpasyahan ko na huwag ipagbigay alam ang nangyari at bumalik ako sa aming grupo na para bang walang nangyari. Pagkabalik ko ay umalis na rin naman kami kaagad at medyo kabado pa din ako dahil sa aking nagawa. Nagigilty man ako pero naisip ko na wala naman sigurong mangyayari kahit nabasag ko ang isang rebulto na nakapwesto dito. Pero after mangyari yon ay nakaramdam na naman ako ng kakaiba sa aking katawan na para bang may nakasukbit sa aking likuran bukod sa bag na aking daladala. Medyo paggabi na rin nang makarating kami sa isa sa mga designated rest stop namin sa bundok. Kaya napagpasyahan ng aming guide na doon na kami mag-set up ng mga tent na aming tutulugan. Nag-ayos naman na ako ng aking tent at nang makatapos nga ay sumalo na rin ako sa kanila sa pagkain ng hapunan. Pagkatapos ng aming dinner ay nagkanya-kanya na kaming puntahan ng aming mga tulugan. Medyo nawala na rin naman sa isipan ko ang mga nangyari kanina kaya naman nakatulog agad ako. Dala na rin ang pagod sa maghapong pag-akyat ng bundok. Medyo masakit pa rin noon ang aking balikat kaya naman ipinahinga ko na lamang ito, Papa Dudut. Mga bandang madaling araw ata noon nang makaramdam ako sa aking paanan at tila may pumapasok na hangin mula sa labas. Nagtataka naman ako dahil alam kong sinarado ko ang aking tent bago matulog. Kahit antok pa nga ay pinilit kong tumayo para isarado ito. Pero nabigla ako dahil pagbangon ko ay may nakita akong anino ng isang babae na tila nakasuot ng pansayaw. Nakasuotan na madalas kong makita lamang sa mga pelikula. Nakalahad ang kanang kamay nito habang ang kaliwa naman ay nasa likuran. Medyo natukod ang mga paa nito na animoy tila nakahanda itong sumayaw. Nakapuso din ang buhok nito habang may mga nakasabit na mga tila borloloy dito. Base sa kanyang anino ay nakapalda ito at nakasleeveless na tila crop top pa nga. Nananatili lamang ito sa ganong posisyon na para bang may hinihintay. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko ba ang aking paggalaw dahil nakaramdam talaga ako ng takot ng mga oras na yon. Wala kaming kasama ng ganon ng itsura at wala din naman siguro sa mga kasamahan ko ang magbibihis ng ganon na kasuotan para lamang manakot. Kaya naman napapaisip ako kung sino ang babaeng ito na nakatayo sa labas ng aking tent. Dahil nga sa bukas ng kaunti ang tent ko ay talaga namang pumasok ang hangin mula dito. Mas hindi ko yata kakayaning matulog habang pumapasok ang malamig na hangin. Naglakas loob akong kumilos ng dahan-dahan upang hindi mapansin ng babaeng tila estatwa sa labas ang aking kilos. Nang makalapit na ako sa zipper ng tent ay lumuhod ako sa harapan nito at dahan-dahan ko itong sinarado. Hindi ko na tinignan ang ginagawa ng babae sa labas at baka ma-distract lamang ako. Medyo malapit ko nang maisara ang tent nang biglang gumawa ng ingay ang zipper nito. Napapikit talaga ako ng oras na yon dahil paniguradong narinig ng babae sa labas ang kahit na kaunting ingay na yon. Pagmulat ng aking mga mata ay parang papanawan ako ng ulirat. Mula kasi sa butas ng tent ay nakasilip ang babae na kanina ay tila estatwa lamang na nakatayo.
Kitang-kita ko ang mga mata nito na namumuti at sa gitna nito ay tila may itim na guhit lamang. Kung pamilyar kayo sa mata ng mga pusa, kapag galit sila ay ganon ang itsura ng mata ng babaeng yon na nasa labas ng aking tent. Napaatras talaga ako bigla pagkakita ko dito. Nakita ko na ang kanina ay nakapwesto niyang katawan na tila ba sasayaw ay ngayon ay nakabaliko na. Hindi naman ito nagsasalita pero ganon lamang ang posisyon niya na para bang hinihintay muli akong lumapit. Sa sobrang takot ko dahil alam kong hindi normal, ang kanyang itsura ay napatakip na lamang ako ng aking kumot sa aking mukha. Ipinikit ko din ang aking mata upang hindi makita kung ano ang ginagawa nito. Hindi ko na alam kung gaano ako katagal na natili sa ganong posisyon bago ko maramdaman na may nagbubukas ng aking tent. Since hindi ko naman siya kasi totally na isara dahil nga sa pagsilip ng babae ay maaari itong mabuksan mula sa labas. Mas sinigpitan ko pa ang kapit ko sa aking kumot na hawak bago ko maramdaman na may humahawak sa akin. Doon ako nagpapalag ng husto sa pag-aakalang ang kumakapit sa akin ay ang babaeng tila mananayaw. Nagulat na lamang ako nang marinig ko na parang umaray yung nasipa ko. Dito na ako nagtanggal ng taklob ko at sinilip kung sino ang humahawak sa akin. Nakita ko ang guide namin na hawak ang ilong nito. Halata sa mukha niya na nasaktan siya. At ako naman ay sobrang nagilty dahil alam kong masakit ang ginawa kong yon sa kanya. Todo hingi ako ng sorry sa kanya dahil sa nagawa ko. Hindi naman niya dinamdam yon at parang nagtaka pa nga siya sa iginawi ko. Nagtatanong siya sa akin kung binabangungot daw ba ako. Sinabi ko na lamang na nagulat lamang ako sa ginawa niyang pagising sa akin kanina. Medyo may pagtataka pa din ang mga tingin niya sa akin pero hindi ko na ito pinansin. Ayaw ko namang sabihin ang nakita ko dahil baka kung ano ang isipin nila. Matapos naming mag-asikaso ay nagsimula na muli kaming umakyat sa bundok. Kumpara noong una ay medyo mabigat ang katawan ko ngayon. Marahil ay dahil nga sa hindi naman ako nakatulog ng maayos. Matapos ang hindi ko maipaliwanag na pangyayari sa akin. Pansin naman ng ibang kasama namin na tila hindi maganda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya laking pasalamat ko na sinasabayan nila ako. Mas sumakit pa nga ang aking balikat na akala mo ay may nakapatong dito. Palingalinga sa akin ang aming guide at tila may tinitignan ito. Napalingon din tuloy ako sa aking likuran. Wala naman akong nakikita tuwing lilingon ako. Habang palapit kami ng palapit sa tuktok ay mas pabigat ng pabigat ang aking pakiramdam. Ilang beses pa nga akong napatid at muntik matumba na hindi naman normal para sa akin na sanay na sa ganong mga daanan. Dumagdag pa sa aking nararamdaman ang tila mga matang nakasunod sa akin. Sa tuwing titingin naman ako sa aking paligid ay wala naman akong nakikita na kahit na sino bukod sa aming magkakasama sa tour na yon. Siguro dahil medyo buwabagal nga ang galaw namin ay sinabayan na ako ng guide namin at doon ay tinanong niya kung may problema daw ba ako. Kakaiba daw kasi ang mga kinikilos ko kumpara noong unang araw ng aming pag-akyat. Napansin din daw niya na makailang beses na akong kamuntik na mapahamak. Bumubulong pa ito sa akin kung may nararamdaman daw ba akong kakaiba. Napatingin naman ako sa kanya at sinabi kong wala naman bukod sa parang bumigat ang aking balikat. Nakita ko ang pamumutla niya at sinabihan lamang ako na sasabayan niya ako. Nakahawak siya sa kanyang tila kwintas na hindi ko naman maintindihan ang disenyo. Doon kasi sa inaakyatan namin ay may mga malalalim na bahagi kaya naman kapag napatid ka o napamali ng apak ay paniguradong bali ang mga buto mo o mas malala pa ang mangyayari sa iyo.
Sa buong pag-akyat namin ay makailang beses na tila minamalas ata ako dahil may mga ilang gamit ako na nawala habang nasa rest stop. Natatawa na nga sa akin ng ibang mga kasama ko doon dahil bakit daw parang bigla akong minamalas ngayong araw na ito. Ako naman ay medyo paranoid na ng mga oras na yon dahil naaalala ko yung sinasabi nila na kapag nakabasag ka daw ng rebulto sa bundok na yon ay posibleng makaranas ka ng kamalasan bukod pa doon sa makakasuhan ka dahil sagrado para sa mga taga-roon ng mga rebulto na nakapaligid sa bundok na yon. Naisip ko yung estatwang nabasag ko habang paakyat kami. Hindi kaya ito ang dahilan ng mga nangyayari sa akin. Medyo nabawasan lang ang paranoia ko nang marating namin ang tuktok ng bundok na aming inakyat. Parang nawala lahat ng pagod ko doon dahil sa ganda ng tanawin sa tuktok nito. Siyempre hindi mawawala ang picture taking sa ganitong mga pagkakataon. Bilang remembrance na rin, todo selfie din ako habang naghahanap ng magandang view. Nang tinitingnan ko na ang mga kuha kong larawan ay napansin ko na tila may kakaiba sa ilang litrato na aking kinuhanan. Sa may bandang mapunong area kasi ng picture ay tila may nakikita akong headdress na nakalitaw. Sa mga sumunod na litrato ay unti-unting may lumilitaw na ulo ng isang babae. Nang i-zoom ko ang part na yon ay nabitawan ko talaga ang phone ko. Habang nilalapit ko kasi ay naging pamilyar sa akin ang mukhang yon. Kahawig nito ang babaeng nakita ko sa labas ng aking tent noong nagising ako. Ang mas nagdala ng takot sa akin doon ay kahit pa nga nakangiti ito sa picture ay tila may nakakatakot na aura na nakapalibot dito. Ramdam na ramdam ko ito kahit pa nga sabihin na picture lamang yon. Lumapit naman sa akin ang mga kasamahan ko dahil nga bigla kong naitapon ang phone ko. Nagtataka mga ito na nagtanong sa akin kung bakit parang bigla na lamang akong natakot at tinapon ko ang cellphone ko. Napagpasyahan kong ipakita sa kanila ang aking nakita sa litrato. Nang kunin ko ang aking cellphone ay ipinakita ko sa kanila. Maging sa aming guide ang nakuhanan kong babae na tila nagtatago sa likuran ng puno. Maging sila ay kinalabutan sa ipinakita ko. Mahinahon naman akong tinanong ng guide namin kung meron ba akong nagalaw na kung anong bagay habang umakyat kami. Doon ay inamin ko na sa kanya ang tungkol sa nabasag ko na rebulto. Tahimik itong nakinig sa akin habang nagpapaliwanag ako. Nakikinig din naman sa amin ang aming mga kasamahan. Ayon sa guide namin ay mukhang may na-offend daw akong espiritu doon nang nabasag ko ang kanyang rebulto. Bagaman at hindi ko naman daw sinasadya ay mukhang sinusundan ako nito. Ayaw lang daw niya akong takutin kaya di niya sinabi sa akin. Pero ang babae daw na nasa litrato ay kanino ko pang kasama at nakasampa sa aking balikat. Kaya naman tinitingnan daw niya ako at sinasabayan. Hindi din niya maaaring basta na lamang paalisin ang nasabing espiritu dahil baka pati siya ay pagbuntunan nito at mas mapahamak sila. Kaya daw kung ano-anong kamalasan ang aking nararanasan, isa daw yon sa mga parusang ipinataw sa akin ng sinumang espiritu na aking nagambala. Niyaya na agad kami ng aming guide na buwaba ng bundok upang hindi kami abutan ng gabi. Mas malakas daw kasi ang kapangyarihan ng mga ganong nilalang kapag gumagabi na. Agad kaming nagsipagkilos upang makababa na. Medyo mabilis ang lakad din ang ginawa namin dahil mahirap na ngang maabutan pa kami ng dilim. Naawa lang ako sa mga kasama ko dahil nadamay sila dahil sa akin. Pero ang nakapagtataka lamang kahit na anong bilis naming maglakad ay parang hindi kami nakabababa at di namin marating ang baba ng bundok. Ramdam ko ang kaba ng iba naming mga kasamahan pero hindi lang din nila ipinapahalata. Maging ang guide namin ay tila natataranta na rin
dahil sa mga nangyayari. Medyo napapagod na kami kaya naman nagpahinga ulit kami. Tahimik na lamang kami at nawala na ang pagbibiruan. Ramdam na ramdam namin ang bigat ng sitwasyon na kinakalagyan namin ngayon. Ilang saglit pa ang lumipas ay binaybay na muli namin ang pababa ng bundok. And this time ay naririnig namin na parang nagdarasal ang guide na aming kasama. Tahimik lamang kaming nakikinig sa kanya, ako naman ay umaasa na sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal ay mararating na namin ang aming destinasyon. Muli ko namang naramdaman, Papa Dudut, sa aming paligid ang kakaibang sensasyon na mga nakatingin sa amin. Iniikot ko ang aking paningin at doon ay nakita ko ang babaeng espiritu na gumagambala sa amin. Nakasunod ito sa amin habang nakatingin sa akin. Agad naman akong lumapit sa aming guide upang ipaalam sa kanya ang aking nakikita. Huminto naman siya at tinignan ang aking sinabi. Inutusan niya kami na magporma ng pabilog dahil sa takot ay sumunod naman kami sa kanyang inutos. Nang makaporma na kami ng tulad ng sinasabi niya ay pinasabay niya kami sa kanyang dasal. Kahit na hindi namin maintindihan ang mga minumutawi niya na mga salita ay sinabayan na lamang din namin siya. Nakayuko lamang kami doon. Pinakikiramdaman ang aming paligid. Habang ginagawa namin yon ay lumakas ang hangin sa bundok. Mas napapikit ako dahil mula sa aking likuran ay naririnig ko na may bumubulong sa akin na para bang dinidistract ako sa aking pagsabay sa dasal ng aming guide. Hindi naman ako nagpatinag at mas nag-focus ako sa pakikinig sa aking mga kasamahan. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang malalamig na kamay na tila nakahawak sa aking ulo. Naramdaman ko ang pagsakit nito na para bang pinipiga at hindi ko tuloy napigilan na mapatigil sa aking ginagawa. Nakita kong nag-aalalang nakatingin sa akin ang aming guide at ang mga kasamahan ko pero nagpatuloy lamang sila sa kanilang ginagawa. Maya-maya ay bumulong sa akin ang aming guide na humingi daw ako ng tawad sa aking nagambala. Isabay ko daw ang paghingi ko noon ng tawad sa kanilang dasal. Kahit na sobrang sakit ng ulo ko ay ginawa ko ang kanyang sinabi at nilakasan ko din at nila ang pagdarasal na para bang nag-oorasyon na. Ako naman ay bumubulong sa gitna ng malakas na hangin ng aking paumanhin sa aking kalapastanganan na nagawa sa sinumang kasama namin doon na kakaibang nilalang. Ibinuhos ko ang buong damdamin ko sa bawat salita na aking binitawan. Alam ko na hindi sapat ang aking paghingi lamang ng paumanhin. Kaya naman nangako ako sa nilalang na yon na kapag nakalabas kami doon ay sisiguraduhin kong babalik ako upang magbigay ng tamang respeto na nararapat para sa kanya. Naramdaman siguro nito ang aking senseridad. Kaya naman makalipas ang ilang minuto ay tila kumalma na ang kaninang malakas na hangin. Nawala na rin ang bigat at sakit ng ulo na aking nararamdaman. Tumigil na sa pagdarasal ang aming guide at aming mga kasamahan. Pagdilat namin ang aming mga mata ay nagulat kami dahil nasa ibaba na kami ng bundok na aming pinuntahan. Nakahinga kaming lahat ng maluwag dahil sa wakas ay natapos na ang bangungot na aming dinanas. Mukhang ikinulong kami sa ilusyon ng nilalang na sumusunod sa amin, kaya inakala namin na pabalik-balik lamang kami sa iisang lugar. Kinausap ko ang aming guide at humingi din ako ng paumanhin dahil sa nagawa kong abala, hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga iniingatan nilang mga espiritu sa lugar na yon. Nakiusap din ako sa kanya na samahan niya akong muli kinabukasan upang matupad ko ang ipinangako ko sa espiritong yon. Agad naman itong sumang-ayon sa akin, nagpaliwanag din ito kung bakit hindi agad ito umaksyon. Maaari daw kasi kung tinigilan namin ang pag-akyat ay mas magalit sa amin ang espiritu. Isa pa ay natakot din daw ito, kaya naman binaliwala niya noong una ang kanyang nakikita. Naintindihan ko naman siya kaya naman wala na sa akin kung hindi niya agad ako natulungan sa dapat gawin. Parang
Patang-pata ang aking katawan nang makabalik ako sa hotel na aking tinutuluyan. Hindi ko ini-expect ang mga pangyayaring yon at naging aral din sa akin ang nangyaring ito. Itinulog ko na lamang din ang aking nararamdaman na pagod ng araw na yon. Kinabukasan ay muli ako nakipagkita sa aming guide at bumalik kami sa lugar kung saan ko nabasag ang rebulto. Nagalay ako ng prutas at mga kakanin na ayon sa guide na kasama ko ay gustong-gusto ng mga espiritu sa kanilang lugar. Tinuruan din niya ako kung paano ako magdarasal upang maiparating ko ang mensahe ko para sa akin na gambalang nilalang. Nang matapos na ang lahat ng ritual ay agad din kaming buwaba noon. Naramdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Ayon sa aking kasama, sign daw yon na tinanggap ng espiritu ng bundok na yon ang aking pag-aalay ng panalangin. Bago makaalis ng tuluyan ay lumingon ako sa bundok. Sa paanan noon ay nakita ko ang babaeng espiritu na nakangiti na sa akin. This time ay maliwalas na ito kumpara doon sa nakita ko sa litrato. Hindi ko na naituloy ang paglilibot ko sa ibang lugar dahil mas pinili kong umuwi na lamang sa Pinas. Baka mamaya ay kung ano pa ang ma-attract kong kapahamakan kaya naman nagparibok na agad ako ng flight. Hanggang ngayon ay medyo mahirap pa rin para sa akin na paniwalaan ang mga nangyaring yon. Para kasi sa tulad ko na hindi naman paniwalain sa mga kababalaghan ng mundo ay parang isang panaginip lamang ito. Ang nagsisilbi ko na lamang na alaala na talagang naranasan ko ito ay ang pinaprint kong litrato habang nasa tuktok kami ng bundok. Bukod kasi sa alaala ito ng unang akyat ko doon, nagsisilbi din itong paalala sa akin sa lahat ng oras na kahit saan ako magpunta ay dapat na irespeto ko ang paniniwala ng mga tao sa lugar na yon upang hindi ko na muling maranasan pa ang kakaibang pangyayari na kahit kailan ay ayaw ko nang maulit pa. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Naway magsilbing paalala din po ang aking kwento sa iba ninyong tagapakinig upang hindi nila tularan ang aking kamaliang nagawa. More power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Tristan. Tulad ng paalala ng ating mga magulang sa tuwing pumupunta tayo sa ibang lugar, mahalaga ang pagbibigay respeto sa mga paniniwala ng mga individual na naninirahan dito. Nakikita man natin sila o hindi, wala namang mawawala sa atin sa pagsunod sa mga simpleng tagubilin dahil madalas ang simpleng pakikinig at pang-uunawa ang siyang nagsisilbing gabay natin upang hindi tayo makagawa ng mga bagay na sa bandang huli ay ating pagsisisihan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Yan po ang second channel natin, narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut. Ganon din ang Papa Dudut family sapagkat sa ating pong every episode ay may chance kayong manalo ng GCash prize. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories.